ato ang pagaistoryahan karon. Maghisgot ta about getting God's direction. Yan. Getting God's direction. Now, kung getting God's direction gani unsa day naa sa atong hunahuna? Of course, decisions, di ba? Decisions. So decision is life full of them, and every decision you make is important to God. Unsay nahitabo diyang dapita? Okay, sige. Now, decision. Kining ato bitaw mga desisyon, importante ba dili? Importante ang ato ang mga desisyon nga atong pagabuhaton, di ba? Gamay nimo nga yes or gamay nimo nga desisyon or madako nga desisyon, importante na tanan. Dili pwede nga mo desisyon ka mo ingon, wala na akong choice eh. Sige na lang. Sige na la. No? Wala na kasi akong choice. Naipit na talaga ako, sige na lang. Igsoon, every decision you made is important. Unsa man ang imuhang mga plano sa kinabuhi, unsa man ang imuhang damgo sa kinabuhi, unsa man ang imuhang gustong kabuton, kinahanglan og insaktong decision. Sige, istorya-istorya sa tadiring dapita. Samtang atong i-ready diha. Kinsa man kanato nga dunay mga desisyones diha nga nahimo tang ni-regret. Or naay tay pagmahay ba? Daan pa jud lagi ko, ingon bitaw ko nga di gyud to. Mao bitaw to naa sa kong nauna. Nga dili unta to pwede, pero gidesisyonan gyud ako di man gid ito mao. Daan pa gyud lagi ko. Di ba? Unya doon na po'y mga panahon nga ig-desisyon nimo, instead nga mo ingon ka, yes Lord, thank you Lord, kay I made the right decision, pero mo ingon ka, pagkaniduta, jackpot! Nakasuway pa ta, mo ingon ta, jackpot? Or naa para ba joy word nga, naswertihan lang. Di ba? Kanang mo ingon bito nga, oy, ang imuhang desisyon ba, kay sakto kayo mong napili. Naswertihan rito. Nabay swerte? Unya kung dili bitaw masakto ka malas kay malas kay tanan oy nabay malas no walay swerte ug walay di malas, but of course dunay blessings and there is curse, no? Walay swerte, pangita ako no diha sa tibok Biblia, nabay word diha nga swerte, bisan pa sa Cebuano version sa Ilonggo ron sa diha, walay swerte, walay dimalas. Wa ni ingon diha pagka dimalas nimong tawhana ka, wala. Instead, tinunglo kan sa kadto, di ba? Or blessed, no? Meaning panalangin og tunglo mao'y naa, no? That's why if we want blessings, kinahanglan ta sa insaktong decision. If dili nato matarong ang ato ang decision, then mo na giingon na adto ka sa tinunglo. But praise God, all God's children are blessed. Amen? Salamat sa duha ka buok ni amin. Blessed batang tanan? Mauna ni ron ako sa praktisa ni Dring Dapita, kawa ni sa amo. Okay. Okay, sige. So decision, no? We are all blessed. Ang tanan nga mga blessed, lingi ado ang imong mga kauban. Ayan. Pikas pod. Murang pagkontra po nimo ng imong walang side, no? Okay. So, ang decision is life full of them. And every decision you make is important to God. So God has a plan for all Christians. Naabay plano ang Dios sa tanan niyang mga anak, sa tanan nga magtotoo ni Kristo do na bay plano. It is a yes. Ingon sa Jeremiah chapter 29 verses 11 to 12. For I know, kita daw tanan be, ready, go. Amen. So dunay plano. Ang plano niya is to prosper us.
Not just only to prosper us, kung dili proteksyonan pagyud ta, unya tagaan tanyag paglaom ug maayong kaugmaon. Amen? So how to get your life, how to get direction for your life? Unsaon man, kay gusto man tag God's direction. Not our own direction, but it is God's direction. So how to get direction for your life? Number 1 is submission. Submission, kanang musubmitar ta. Ingon sa Psalms chapter 86 verse 11, teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. This is David's prayer. Di ba? Ingon siya, iyahang prayer is, Lord, teach me your way. And he was asking the Lord to point out his way, to direct him, to shoot him in the right direction. Kung ato ang madungog, he say, Lord, I want to know your direction for my life. Iyang gisubmitar ang iyang kaugalingon, wala siya ningon nga, Lord, ganahan ko dito. Bahala na ka diha, Lord, but Lord, I want to know your direction for my life. Imo ba ni Lord? Dadon ba ko nimo aning dapita? Whatever decision even us, we have our decisions, we have our plans, and we have dreams in life. Sa asa man ta dapat mo decide? In our course, kung estudyante ka, unsa nga course ang imong ihatag kanako, Lord? Murag dili ko fitted ani. Murag wala nako nakita akong self to be a nurse. Or wala nako nakita akong self to be a teacher. I think engineer ko. Di ba? I think dili engineer basig ingon ani ang akong nakita. Lord, this is your way ba, Lord? This is your will ba? Mao ba ni ang para nako? Whatever, not just only for the course, whatever things nga atong dapat paliton, Lord, sakto ba ni akong desisyon nga mao ni akong gustong paliton? Enough ba sa ako ang budget? Lord, sakto ba ni di ba ko magmahay ani? Or sa ato ang plano sa panimalay, sa ato ang pamilya, Lord, sakto ba ni ang akong plano para sa akong mga anak? Sakto ba ni ang akong plano para sa akong tibuok pamilya? Or sometimes, mahimo ba yan ang away kung dili masakto ang plano? Tama ba? Or kung muadto ka sa bakasyon, ayan, sa ato mga vacay. Lord, kabubuton ba nimo nga muadto ko sa Singapore? Nabi, may sabot nga muadto mig USA. Kami Sister Ching, kami ni Sister Say, amo pa nag-workout, Lord. Pero wa pa man gyud mi katigom bisag $1 pa. Ni di man daw atong piso ditong dapita. Di ba? Kaya ang naa dito sa ilaha, dito sa US, $1 man di ay. Wa pa gyud mi katagom-tigom bisag $1. Pero bisan sa imong vacation, Lord, kabubuton ba nimo nga dito kong dapita mo adto? Kabubuton ba nimo, Lord, nga mobakasyon ko dito, kuyog with these friends or this family, whatever things. Unsa man ang imuhang mga plano, kinahanglan with God's direction. Tama? Ingon siya, I will walk in thy truth. He committed himself to obey the Lord no matter what the direction the Lord might send him. Wala siya nagpili. Wala siya nagbuot-buot sa ingkang. In short, ni submit siya ngadto sa authority o decision sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Ingon siya, no matter what direction the Lord might send him. He asked God to unite his heart to fear God's name. Meaning, iyang gipangayo, Lord, give me the undivided heart. Usaha ang akong pagbati, usaha ang akong kasing-kasing. Nya ingon siya, to fear God's name. Nga sana, Lord, usaha ang akong pagbati nga wa na kay laing kompetensya sa pinitik-pitik sa akong kasing-kasing. Ikaw lang, Lord, ang akong higugmaon. Grabe na po na pastora. Ay, di man day takaudjab aning dapita. Di po day ko kami niyo ani diri dapita kay kinahanglan naman day usahon. Meaning, kinahanglan sa dihang Christian ka, sa dihang magtutuo ka or believers in Christ ka, wa day laing kompetensya ang Dios. Pwede magminyo igsuon. Pwede mag-uyab-uyab igsuon, but make sure nga ang imong asawa or imong bana or imong uyab dili mahimong Ginoo. Kuag amin sa akong anak ko eh.
Kay basin niya pag-ingon sa uyab, asa ka mo adto? Simba? Simba pudo. Aw dili kay alang simba or buwag ta. Diri rabito ko di mo mulakaw. Di kinsa man nag-ingon nimo. Nag-ilis man lagi ka. Di na lang gidaitan nimo pa ilison. Hinunua igsoon. Lord, give me the undivided heart. Sa mga single dyan, kaway-kaway sa mga single dyan. Sana all, katong naa sa loyo. Di ba? Kani mga single diha, I'm sure, usar gyud ang cry sa ilahang kasing-kasing. Ay doha. Lord, nga mahimo kong degree holder, mahimo kong professional, ang ikaduha, mao ni pinaka-biggest dream in life na ko, Lord. Maminyo ko. Di ba? Maura ginaiyang pangandoy, maminyo ko, Lord. Unya daada day mo encourage, naara ba day mo encourage? Igsuon pila na edad nimo? 37 minus 10. Hala tiguwang naman di ka kinahanglan na ka magminyo. Pressure is real. Kinahanglan ako magminyo ka 30 city naman di ay tinuod ko no. But remember, God's direction and will mo ay kinahanglanon nimo. Nya mo ingon na I camp dito kuyog ta igsuon para maminyo ka. Daghana kayong mga youth dito, parte ng daghana. Daghana kayo. Na ay guitarist dito. Unya naa po dito yung worship leader pagkaninduta. Unya pagkahuman ni ana lagi. Siya na ba Lord, siya na ba Lord, siya na ba Lord. Siya na ba Lord, siya ba Lord. Api na kong speak in tongues. Siya ba na Lord, siya ba na Lord, siya na ba Lord. Nakadungog man po ang kuwan kaya nakasabot man siya nga crush baya ka. Asa ba ato ka to? Dili pa Lord, dili pa Lord, dili pa Lord. Di ba? Unya kay karon pressure naman ka pagbalik. Kumusta igsoon? Nakakuha jud kag number? Wa, nga naman strict. Pila na edad nimo? 30 city na lagi. Hulugulang lagi ka kinala ka minyo. Pressure is real na sad. Bahala na lang Lord, bisag kinsa Lord. Basta maminyo ko. Labi pag mga babae, 30 city na ka, basig gabot ni mugkuan, di nakakaanak, pag minyo na dayon. Tira pasagad mga igsoon. Ang ending, regret. Kaya bisag kinsa naman lang imong pangasawon or imong pamanahon. Why? Wa man kaningon Lord, siya na bagid Lord. Unya pag maingon, kato siya. Ayaw pamino atong maingon. Ayaw to. Kana diyong gidalagid sa Ginoo, gihatag sa Dios para nimo. Kaya nga naman kung kababuton sa Dios, kung siya para diha kanimo, walay gubot ang panimalay. Walay away na, may away-away ginagmay. Pero kana ganing away nga, lambing-lambing lang. Kana bitong paghuman gid ninyo sa dakong away mo, sorry na God, kay akong sala. Di ako tong sala, sorry na gani, ako lagi tong sala. Nag-away na pud usap. Kana mo'y pangitaig zoon. Di ba? Kana bang mag-angkunay ba sa sala? Dili kay mo, di ba? So, ingon siya, asa na tadapita? Okay, number 3. No, ingon siya nga, submission is the key. There is no purpose in trying to get God's direction if you do not intend to follow it. Nga man nga mangutana pamanta sa Dios, sa iyahang direction, kung dili raman di ay tawiling nga mo submit o mo obey sa iyang gusto. Di ba? Always kada bitang mo ingon nga wala pa kay trabaho, Lord, I need job. Lord, ganahan ko nga naay trabaho. Pag naa na gani kay trabaho, enjoy na ka. Thank you, Lord. Pag naa na ka dito sa imong trabaho, busy na ka, syempre na-promote ka. Di ba? Gikan ka sa ordinaryo nga kuan dito, manugihap ra ka pila ka pages ng mga papel dito, nya na diretso ka dig supervisor. Agree pud mo diyang dapita, di ba? Unya pagkahuman ka nang naa na ka diha sa imong posisyon, busy na kay kasangatanan. Unya sa imong pag-busy mo ingon ka, Pastora, sorry ha, dili ko kasimba karon, busy eh. Kanang trabaho kasi demand ka kasi sa trabaho. Sorry kayo, dili ko katrabaho kasimba karon. Sorry kayo, decision. Di ba? Imuhang desisyon. Pilion ba nimo sa diha nangayo ka sa Dios? Gitagaan ka trabaho. For God's profession. Sa dihang naa na kay trabaho, mahimo na hinuong rason nga di ka kapangalagad og simba sa Dios. Unsa may baatong buhaton? Ano lang panarbaho? Para makasimba ka sa Dios. Di ba? Pero dili pod, it's not wrong nga naatay trabaho.
kay gikinahanglan sa nato. But make sure, again, make sure nga ato ang trabaho dili gyapon mahimo natong God. No? Everything God's provision. But make sure nga ang tanang gi-provide sa Dios dili na mo'y makahindrance sa atong relationship ngadto kaniya. Dili na mo'y makahindrance nga malayo ta diha sa presensya sa Dios o magka-dry out ta sa atong pakig-uyab, sa atong pagpakigminyo ngadto sa atong langit ng Amahan. No? Pareha sa example diri sa mga katawhan diri sa Jeremiah. Ayan, sa book of Jeremiah chapter 42. Ingon siya diri, mao ni ang istorya sa Jeremiah chapter 42. All the army officers, kuyog nila ni Johanan, o gikan sa pinakamubo ngadto sa kinatasan nga mga ordinaryong tao sa mga known or mga inila, no? Ordinaryong tao, mga inila nga mga katawhan, niduol ngadto kay propeta Jeremiah. Og niingon sila, Prophet Jeremiah, manghangyo kami diha kanimo. Pwede ba nga imong ihatod ang among petition ngadto sa imong amahan, ngadto sa imong Dios? Kay nga naman ang gusto nila nga mo escape sila sa lugar sa Babylon. Kay doon nga naman gubot, gira, patay, gutom. No? So pwede ba nga imong ipaabot dito ang among petition ngadto sa imong Dios? Kung pwede ba mi, kabubuton ba niya nga muhawa mi diring dapita o mubalhin mi dito sa dapit sa Egypt? So ingon si Prophet Jeremiah, okay, tanan ninyo nga gihangyo, ako nang ipaabot ngadto sa atong Dios. Ug akong ikasiguro diha kaninyo nga ang tanang sulti sa Dios ni isa dili na ko buhinan ni dugangan, akong ihatag ninyo tanan, ipaabot po nako unsay tubag sa Dios nganha kaninyo. Ug tuod man 10 days after naabot ang tubag sa Dios. Gitawag usab pagbalik ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah ang usa ka grupo. Og iyang gipaabot. Ingon siya, mauni ang sulti sa Dios. Kung magpabilin mo diring dapita, dunay panalangin nga ihatag sa Dios. I-build mo na ko ani nga dapit. So in short, dunay nindot ang nga promise sa Dios ngadto sa mga katawhan. Pero kung mupugos jud mo nga muhawa mo aning lugar o muadto gyud mo dito sa Egypt, mga batay mo, mga espada, mga sword or whatever nga maabot sa inyo o mga matay mo o dili na mo makakita pa pag-usab aning lugar. Now, sa dihang duna sila'y negotiation, duna sila'y paghangyo ngadto kang Jeremiah, unsa ang ilahang promise, duna sila'y promise. No, mao ni ang promise nila. Whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God. Mao na ilang hangyo ngadto. Ingon sila kay propeta Jeremiah nga, bahalag unsay kasulti sa Dios, manindot man o madili. Among tumanon propeta Jeremiah, palihog ipaabot lang na dito sa Dios. So grabe ilahang promise, no? Whether maayo or dili, we will obey the Lord. Now, pagbalik karon, ingon man, kung diri mo magpabilin, panalangin na aninyo. Pero muhawa mo, kamatayon, mo'y moabot kaninyo. After that, nga girelay ni propeta Jeremiah, ngadto sa mga katawan, unsa ilang gibuhat. Wala sila nisunod. Kung dili, unsa man, nisunod sila sa ilang kaugalingon nga kagustuhan. So nilarga gid sila ngadto sa Egypt. So unsa may nahitabo? Unsa may point? Nganong ihangyo pa man sila kang Jeremiah? Nganong ihangyo pa man nila sa Dios? Nga doon naman dahil sila kaugalingong desisyon na daan? Kung imong huna-hunaon, bago sila nanugo sa kay Jeremiah, naanay desisyon, fix na ilang desisyon daan. Unya, pa-negotiate pa sila, paingon-ingon pa sila, sige, kung unsay isulti sa Dios, amo nang tumawanon, we will obey as what God's voice, o unsay isulti sa Dios, amo nang tumanon. Pero unsay nahitabo? No, wala sila ni obey sa gusto sa Dios, ipabuhat kanila. Iilan ba kanato nagiging ganon? Iilan ba kanato nga doon natay pangayo ag counsel? Doon natay pangayon mangayo og advice?
Nangayo kag advice, seryoso pa naman ang nag-advise nimo. Na ako sa imuhang kiliran igsoon, seryoso pa man, pakli-pakli pa man sa Bible para matagaan kag biblical advice. Ang himan-himan naa sa imong kasing-kasing, ikahuman lang nimo pastora mo lakaw giko sa akong kaugalingong lakaw. Sometimes ingon ana ta. Daghan kay mga counsel, mga advices nga ihatag sa tuwa. Pero ang ending na atay atong kaugalinging desisyon. Og sa dihang naa natay kaugalingong desisyon, kinsa imong basulon. Katong simbahan na wa gitoy ayo, wa gitoy tarong natabang sa ako. Naunsa na kay nakristohanon ako, naunsa na hinuon ni akong kinabuhi, nagkaingon-ingon naman hinuon. Kinsa man na imong sala? Ayaw pang lingi sa imong kaugalingon, sa imong silingan. Ayaw. Bawal judgmental dito. Lingi dayon ay. Di ba? Usay. Ingon anak ta. Pre, okay ra ka ni ayo ingon anak pre. Sige pre. Wa siya kabalungan lahi ra na sa akong kasing-kasing. Ingon anak sila, di ba? So did this benefit them? No? No. As God warned them, they all died in Egypt. So if you truly want to get God's direction unsa man atong bahaton, you must first submit your will to God and let the Lord have His way in your life every day. No? Every day kinahanglan nga mo submit ta ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Ayan. Getting God's directions involves unsa man supplication or pagpangamuyo. Psalms 25 verse 4 to 5 ingon siya, make me to know your ways, O Lord. Teach me your path. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of salvation. For you I will wait all the day long. So pasabot nga, dili lang kay karon. Akong huwaton na Diyos. He asked God to show him His ways. He was saying, Lord, make me to know the direction I am to go. And God knows all things, including how to direct you. Make me to know, Lord. I just want to share our experience, no? During the time nga nagstay pa mi diri sa nagrent pa mi diri sa somewhere in Lahog, Engineer Vincent knows about it, Vicente. Nagstay pa mi sa Lahog, nagrent mi diha. Og sa dihang niingon si Pastor Eldan nga kinahanglan mangita na ta og balay kapuy-an. No? Kay kinahanglan na pod nga gamiton ning balay sa tag-iya, kinahanglan na ta mangita og balay kapuy-an. So ingon na pod ko, dili karong si manaha mangita na ta, dili lang sa next month lang. Unya lang sa, dili lang sa karon. Ingon siya, unsa may naa sa next month kaysa karon. So, syempre, kay asawa ta, kinanglan man mo submit sa bana, ni-submit ko sa iya ha. No? So, pack up mi sa mo ang mga things, kay mangita mi og kapuy-an. Naami sa sakyanan, parking mi diha sa Ecotec, kanang naay kuan diha sa Sudlon, parking mi diha, nag-pray mi, pray siya, ingon siya, Lord, naami ron sa sakyanan, kanang asa man nimo dadon, Lord, we will submit and obey you. Pagkahumana mo sa among prayer, siya, why not adto ta dito dool padulong sa bukid, no? Pababaw mi. So pag abot na mo dito sa babaw, nakakita mi og place. And good news, kay ang amo ang gipangita nga place, kay mag-rent ra pod sad gihapon mi. But grabe si Lord, kung mo submit lang kag mo obey ka sa iya, wala mi gitagaan og place for rent, but for sale. Wala mo nalipay nga gitagaan mi for sale. Suya naman po ng inyo hadirang dapita kay grabe naman po na kay kabalo ko kung saan na po isunod for sale, kwarta, palit. Yes, gitagaan may og place for sale. And then the place for sale is very affordable. No? Affordable ragid kaayo mga igsoon. Tunga ragid kaayo sa kanang mga kanang kuan. Pwede ragid ka igsoon, pwede ragid yung baratuha kay sa lugar nga gihatag sa amo. No? So nakapalit mi o nakahimo mi og amo ang kaugalingong Pinoy-anan ditong dapita. And right after nga nakapuyo mi ditong dapita, napahiluna na mo among mga gamit. Fast forward lang ta ha. So among gipahiluna na mo ang gamit, nakapuyo na mi ditong dapita. Ang natahibo-hitabo mga igsoon, week after ang balay nga among gibiyaan na masunog.
Gisave mi sa Dios. Nasunog diring dapita sa among balay katong former nga hawaan namo nga girintahan, nasunog week after gikan mi ni Hawa. No? Gipailuna mi sa place nga makasabi kaming sariling amin na unya ang lugar nga among giabangan kay nasunog. So apil unta mi kasunog atong among mga gamit, no? So di ba kanindot ang Dios? Kung ni supak-supak pa ko sa ako ang bana, igo na lang tumuingon ingon bitaw ko nimo di man ka maminaw. Di ba? Ikaduha nga why? Because God knows all things. Di ba? Ikaduha na ko nga i-share is ang place, no? Ang church na to. Ang ato ang church formerly dito ta nagstay, nagrenta sa Osaka Hotel, no? So naghotel ta sila engineer dito pa na sila naka-fellowship sa hotel. Unya since hotel man ka, so ang imuhang gamit dito, hakot-hakuton nimo tanan mga kaning naan diri tanan, imo nang hakuton. Dayon pagkahuman na pud sa worship service, imo na pud nang hakuton pauli. Usahay mawada na ang screw sa drums kay syempre sige hakot-hakot, di ba? Unya kung naa kay mga meetings, naa kay mga trainings, kana mga fast food restaurant diha, present mi dito kanunay kailangan man mi diha sa kuan sa hotel nga every Sunday 2 hours raman sad ang imong function dito. So nangayo mi. Ako, Pastor Eldan, Pastor Dorothy, and Pastor Weldon, nagsabot mi, why not mangita ta og place to rent for a church? A place nga ihatag nato nga dili lang kay every Sunday, but from Monday to Sunday. No? So, and we pray, and we decided to say, sige Lord, mangita mi og place. So 1 month, under the heat of the sun, we roam around Cebu City just to find a place sa ato ang church. Wala mi nakita. Last day sa amo ang pagpangita. Na ano ang tatoy nakita na mo? Nindot ka nga place, strategic place gihapon, pero pagkahibalo nila nga church, wa mi dawata. So wa gihapon, ngita na sad mi, last day sa amo ang pagpangita. Ingon si Pastor Eldan, balik ta sa atong agi, diri sa Gorordo, balik ta. So just diri sa Gorordo, diri nga side, nakakita si Pastor Eldan na ay signage dito. Space for rent. Siya na ay space for rent to. Na ay number among gitawagan. So gitawagan, natubag, fast forward, nagmeet mi na pod sa owner, sa establishment, unya gipakita mi sa place. Naganahan, nagkasinabot, fast forward gihapon, nakuha na to ang place. Sa pag-post nila, sa signage, pagbutang nila, 1 hour after nila gipost, nakita na to ang signage nga for rent. Unya, mga igsuon, gidil na to, mauni nga place, gihatag sa Dios ato. Amen? Praise the Lord. That's why, from Monday to Sundays, maka-function na ta. Di ba? Pagkanindot? Because God knows all things. Every need, magagmay man, ug madako nga panginahanglan nimo, God knows everything. Amen? So mao nang kita unsa man ang atong pangayoon, unsa man atong gikinahanglan, kinahanglan nato pangayoon ang direction sa Dios. Because in Psalms 147:4-5, he tells the number of the stars, even stars. He calleth them all by their names. Diba? Great is our Lord, and great power. His understanding is infinite. Isaiah 40:28, ingon siya, hast thou not known? Hast thou not heard that everlasting God the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, and there is no searching of his understanding. Walay kakapoy, walay kapuol, walay laay-laay ang Dios mutabang kanato. Walay kakapoy ang Dios nga muguide kanato. He always lead us. He always go with us. Diba? Kung atong imaginon, kung gusto lang yun nato every detail of our lives, every appointments, every lakaw nato, kung ato lang jud kuyugon ang Dios, i-allow nato ang Dios to be our driver, to be our leader. Imagine na, samtang naglakaw ka, unsay buhaton, kada ganing gidapit, unsa na sa Cebuano nang gidapit, kada manggikuptan ka sa Dios nga naglakaw-lakaw mo, di ba? Nindot pa ka inyong lakaw-lakaw, ana-ana pa mo dito, kay nga naman, gialaw nimo ang Dios nga mo'y mag-drive, gialaw nimo ang Dios nga mo'y mag-lead sa imuhang kinabuhi. Nindot pa, kung ang Dios mo'y mag-lead, maghatag og direction ka natong tanan. He asked God to teach him his path,
Mauna ang prayer ni David, no? He didn't ask God to lead him in His truth and teach him. He acknowledged God as unsa man his salvation or deliverance from danger or deliverance from the bad choices. He vowed to wait on the Lord all day. Lord, ikaw sa tanang lihok, sa tanang panahon, kanunay ang Dios ihahanggi, tugutan nga mao'y mag-lead kaniya, mag-agiya kaniya. And He promised not to run ahead. Lord, di ka nako pangunahan, Lord. Ikaw instead mo'y mag-una ka nako. Whatever your decision, I will submit and I will obey. Di ka nako pangunahan, Lord. And He would not turn aside. He would wait patiently for God to show him, teach him, lead him, and protection him. Pila ba ka nato diri nga dili mapulan sa paghulat sa tubag sa Dios? Pila ba ka nato diri nga moingon, Bugoyo, uy, bahala na lang, uy, dugay man. Or, Lord, it's okay. I will be patiently waiting your answer. Naaba diri na to? Kinsay may mapailobon? Grabe naman lang po, no? Gamay rin yung kaayop. Kinsay mapailobon diri nga mahuwat? Abi na ko, kay katong tulura kabuok, ang uban anip, bagulbulan. No? So, I know di na tabagulbulan. Diba? Ask the Lord for the direction you need because God knows the direction you should go. James 4:2, ingon siya, says that often we have not because we ask not. Kung walay nahitabo sa imuang kinabuhi igsuon, check yourself, basin wala sad kay gipangayo sa Dios. Di ba? Basin kutob ra ka sa plano. Basin gusto ra kutob ra ka sa imuhang mga damgo, pero wa nimo na gipangayo sa Dios. That's why walay nahitabo sa imong kinabuhi. Unya mag-expect lang day ka, naamang ko'y plano ato, 5 years ago naman hangtod karon wa pa man ang pangutana, imo bang gitugutan ang Dios? Nananghid baka gisumbong man nimo dito sa Dios ug niingon baka, Lord, I allow you to lead me this way. I allow you to answer with all heart's desire nga naa nako. Or moingon ra ka, mao ni akong plano karong panahon na. Unya ni sugot naghuwat ka dunay tubag igsuon no. Because often we have not tungod kay wala sad ta nangayo ngadto sa atong buhi nga Dios, no? So God knows the direction you should go. So, unsa man? Again, ang atong buhaton is kanunay ta nga manghangyo sa Dios, Lord. Kung dili ni nga mao nga direction nimo, Lord, asa. Diba? If God will say go, then go. If God will say stay, then stay. God knows the actual path that you should follow. In Psalms 5:8, lead me, O Lord, in thy righteousness, because of mine enemies. Make my way straight before my face. So, ingon ana ba ang atong kasing-kasing karon? And last, getting God's directions involve searching Scripture. Proverbs chapter 2, verse 1 to 6, ingon siya, my son, if you accept my words, remember the 3 F's here. My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, verse 4, and if you look for it for silver and search for it as for hidden treasure, then, unsay bahitabo, you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God, for the Lord gives, unsa man, wisdom from His mouth come from knowledge and come from knowledge and understanding. Ayan. So, unsay ihatag? Unsay ihatag sa atoa? Ang wisdom, knowledge, and understanding. So these are the words, the wise words of finding God's wisdom sa ato ano. And remember that wisdom is unsa man? Unsa ang wisdom? Is the God-given ability to make right decision. Gikinahanglan ang kaalam igsoon. Gikinahanglan ang wisdom igsoon. Bisag unsa ka kadato, bisag unsa ka kakwartahan, kung walay wisdom igsoon, you cannot choose the right decision and you cannot own God's direction
kung walay decision, why wisdom nga gikan sa Dios. No? So God often reveals. Why? Because God often reveals His direction through His Word. No? So kinahanglan nga, we have to find scripture kanunay. Lord, na-promise baya ka Lord nga mao ni according to this word of yours. Ya di ba Lord, imong promise nako sa Jeremiah, my plan for you is to prosper you and not to harm you, to give me hope and a future. Mao na imong plano Lord. So Lord, ako nang i-claim kanunay sa ako ang kinabuhi. And gusto nako nga i-lead ko nimo sa imuhang path. And what does the Bible say about your situation? God will never lead you contrary to His word. Dili siya muupo sa imuha igsoon. If you are leaning in a direction that God says unsa is wrong, it is not God's will. Dili magsupak-supak di ayta. Dili dayta makiglalis pa. But Lord, mao man gud ni Lord. Anak, dili lagi. Pero Lord, kabalo biya ka Lord. Dili lagi. Pero kabaw ba ka? Kasaway ta? Di ba? Kung naapoy i-counsel nato. Pero ngano man jud nga ingon ani, dili lagi kay kung mao na imong buhaton mao nito. Pero ngano daghan pa ta kay mga reason. Ayaw na lang lagi pangutana kung di lang gid ay kagihapon mo submitar. Di ba? Conclusion. Manaman dayta? Conclusion. Getting God's direction is a constant need in every Christian's life. Amen? It is a constant need, not just only for yesterday, not just only for today, but every detail of our lives. We need a constant direction that comes from God. That's why decision is very important. And make sure that decision that you choose is come from God's direction. Amen? Father, we thank you so much for the word that we hear today. We seal this with your precious blood, and we thank you for helping us to direct our life, our path, whatever decision we made. Ikaw mo'y among isabitaran and i-obey. Thank you for your word. In Jesus' name, amen and amen.